Isa na naman pong matinding pahayag ang gumugulo ngayon dito sa mundo ng crypto. At ito'y patungkol po kay XRP. Isa pong kilalang crypto analyst na si Dusty BC ang nagsabing sa loob lang ng 6 na buwan mapapatunayan ng buong mundo na murang-mura si XRP sa presyong mas mababa sa $2. Ang tanong ngayon, may basihan ba ang kumpiyansa niyang ito? At kung totoo nga, ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga prediction tungkol kay XRP, ang kasaysayan ng kanyang presyo, kung bakit may mga naniniwalang tataas pa siya, at ano po ang posibleng epekto nito para sa ating crypto journey dito sa Pilipinas. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ano nga ba ang nangyayari sa presyo ni XRP sa ngayon? Yan, mula po sa dating presyo ni XRP na nasa 0.40 hanggang 0.60, ngayon ay nananatili na po siya sa itaas ng $2 na presyo nitong nakaraang 7 buwan or last 7 months. Oo, 7 months na hindi bumaba sa $2 na presyo itong si XRP. Isa po itong senyales ng lakas sa gitna ng mga pag-urong ng market or market tips. At para sa kaalaman po ng lahat, nitong nakaraang taon, kaya mo pang bumili ng 100,000 na XRP sa halagang $50,000. Pero ngayon, ang parehong dami ay nagkakahalaga na ng mahigit $200,000. Ibig pong sabihin ay quadruple na ang naging presyo niya. Sabi nga ni Dusty BC, kung hindi mo pa rin kinikilala na mura si XRP sa ilalim po ng $2, baka raw pagsisihan mo ito bago pa matapos ang taon. Pinayuhan pa niya ang mga followers niya na i-bookmark ang kanyang tweet at balikan ito sa December 2025 para makita kung tama nga ang kanyang prediction. Yan. Ngayon ay bakit po sinasabi ng analyst na ito na mura pa rin si XRP kahit $2 na? Para sa iba, baka isipin nila, paano naging mura ang isang crypto kung lagpas $2 na siya? Pero ang punto niya rito ay hindi lang tungkol sa presyo, kundi sa halaga or value ng potensyal na XRP. Ayon po sa ilang analyst, kung totoo ngang aakyat ito hanggang $10, $20 at $30, yan, pataas, ibig sabihin ang presyo ngayon ay nasa bargain level pa rin. Ayan. Ang tawag po dito ay undervalued asset. Ibig sabihin ay hindi pa naaabot na XRP ang tunay na halaga niya base sa performance, utility at mga plano para sa hinaharap. At kapag umabot na sa peak ang market cycle, maaaring mag-skyrocket sa XRP at dito pa lang mapapansin ng mga tao na sobrang mura na pala siya ngayon. Ngayon ay pwede kayang maulit muli ang kasaysayan ni XRP? Sa kasaysayan ni XRP, ay nagkaroon na po ng mga malalakas na breakout o bigla ang pagsabog ng presyo. Isang halimbawa po nito ay noong taong 2017 na bull run kung saan tumaas si XRP ng halos 4,000% at nalampasan po niya ang kanyang dating all-time high. Ngayong taong 2025, kapansin-pansin po na pareho ang galaw ng presyo niya sa nangyari noong taong 2017. Kaya may mga analyst na nagsasabing posibleng maulit po muli ang eksena. At ang tanong ngayon ay handa ka ba kung sakaling mangyari ulit ito? Ayan. Ngayon ay sino-sino naman po ang mga nagbigay ng malalaking prediction para kay XRP?
Bukod po kay Dusty BC ay may ilan pang mga analyst na nagbigay ng kani-kanilang mga forecast. Nandito po si X-Force Global. Isa po siyang Korean Elliott Wave analyst. At nagsabi po siyang pwedeng umabot sa XRP sa $10 hanggang $20 sa susunod na taon. Hindi lang yan. Sinabi pa niyang tatawanan niya ang mga taong nagdududa sa potensyal na XRP kapag napatunayang totoo ang kanyang prediction. Isa pa ay si Ginoong Javon Marks. Ayan, na may matapang naman na pahayag. Ayon sa kanya, kaya raw tumaas ni XRP ng 3,900% sa cycle na ito at umabot ng hanggang $99. Base raw ito sa chart analysis kung saan may similarity daw sa pattern noong taong 2017 na rally na XRP. Samantala, ang mas conservative naman na mga analyst ay nagsabing pwedeng umabot po sa $9 sa XRP bago matapos ang taong ito. Iba-iba man ang mga numero, iisa lamang po ang punto. Halos lahat ng analyst ay naniniwalang pataas ang direksyon ni XRP. Ngayon ay ano naman po ang pwedeng magpabagsak sa prediction na ito? Siyempre, kahit gaano pa kaganda ang prediction ng mga kahit gaano pa kaganda ang prediction or kapositibo ang prediction, ay siyempre may mga risk pa rin. Una rito ay ang regulatory issues, lalo na sa Amerika, kung saan si XRP ay ilang beses nang nasangkot sa kaso laban sa SEC. Pero sa ngayon ay tila nakabawi na si XRP sa mga epekto ng legal battle. Pangalawa ay ang market sentiment, ay isa po itong malaking factor. Kung bumagsak po itong si Bitcoin, malaki rin ang posibilidad na madamay si XRP at maging ang iba pang mga altcoins. Kaya habang optimistic ang mga analyst, hindi ito garantiya na mangyayari talaga. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Kung totoo ngang undervalued pa si XRP sa presyo niya ngayon, malaki po ang oportunidad nating mga Pinoy na kumita kung makaka-entry or makakapasok po tayo sa tamang panahon. Sa halip na pumasok kapag hype na o sobrang taas na ang presyo, baka ito na ang panahon para pag-aralan natin ang project na XRP at pag-isipan na po natin kung karapat dapat ba itong isama sa ating portfolio. Pero hindi ito dahilan para mag-all in. Importante pa rin po ang risk management, lalo na't marami po sa atin ay mga retail investors lamang. Ang maganda po dito ay may panahon pa tayo para mag-research, magplano at maghanda bago dumating ang sinasabing breakout. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, magandang balita ito. Pero kailangan pa rin natin na maging maingat sa paggalaw. Kailangan pa rin natin ng maingat na paggalaw. Hindi po sapat ang hype para magdesisyon. Kailangan po natin na tingnan ang fundamentals ni XRP, ang roadmap ng project, at syempre ang kondisyon ng buong crypto market. Kung totoo ngang murang-mura pa si XRP ngayon, sana ay hindi tayo maging isa sa mga taong magsisisi na hindi bumili habang mababa pa ang presyo. Pero kung hindi naman totoo ang prediction, at least hindi tayo sumugal ng sobra. At sa dulo, sa bandang huli, ang mahalaga ay alam po natin kung anong ginagawa natin sa ating pera. Ang crypto po ay hindi sugal. Ito po ay isang maingat na diskarte. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.